ka. Siya ay marunong umagaw ng kakayahan ng kalaban. Medyo mahirap talaga kapag dalawang kalaban mo. Tumalab sa aking balat ang ginawa niya. Masasabi ko mahusay ang armas na yun. Kung titingnan kong disenyo, ang modelo ay gawa ni Benz. Sigurado may lason. Ayos ka lang ba? Walang problema. Sigurado ka bang walang problema? Isang patak lang ng laso na yan, kaya na pabagsakan ng isang elepante. Kayang mang-agaw ng kakayahan ng iba. Espesyal na estilo. Kapag naging mahusay na siya sa kakayahang yan, siguradong wala na makakalaban pa sa kanya. Pero sa tuwing mga agaw siya ng abilidad ay kailangan niya mag-ingat. Baka hindi rin niya magamit ang kakayahang iyon. 5 minutong konsentrasyon. Yun ang kailangan niyang panahon bago makaagaw ng abilidad ng iba. Tama. May utak din pala itong matandang to. Siguradong hindi niya basta-basta magagawa yon habang nakikipaglaban siya sa ating dalawa. Sa madaling salita, hindi niya makakayang agawin ang ating kakayahan sa oras na magsimula ang ating laban. Kaya niya ginamit ang kutsilyong may lason. Tama na naman. Wala na ibang paraan. Silva, talasan mo ang mata mo. Kapag napigilan ko ang kanyang paggalaw, kahit ako idamay mo na kung kinakailangan. Bahala na. Pagpapabunga. Mukhang mahihirapan kami dito. Siguro ay isa ito sa mga kayahang naagaw niya. Hindi ako pwedeng sumugod kaagad nang hindi nalalaman kung anong kakayahan nito. Nakikita natin ngayon kung ano ay pinagmamalaki mo. Nagsasayang ka lang ng oras. Ha! Yeah! Yeah! Alam ko na. Ang kakayahan nun ay para mailagay ang kapangyarihan ng iba sa libro. Tapos ay isa-isa niyang gagamitin sa pakikipaglaban. Dahil pinipilit niya lumapit sa amin, ginagamit niya ang kakayahan para maprotektahan ang kanyang sarili at makasugod ng hindi namamalayan kapag naabot niya ako. Ibig sabihin, hindi ko kailangan dumikit sa kanya para makipaglaban. Kakatakot naman itong si Lolo. Uhulihin ako ng buhay. Posible naman yata yun. Mahusay kang gumamit ng kapangyarihan, bata. Kahit iniwasan niyang pag-ataking ginagawa ng aking papa, ay inaabangan pa rin niya ang pagsugod na gagawin ko. Hindi namin alam kung anong kanyang sikretong kakayahan. Para mapigilan siya sa kanyang paggalak, ay kailangan muna namin isugal ang aming buhay. Yeah! Ngayon, tapusin na siya! Ano yun? Ano ba nangyayari sa lugar na to? Sa basement nang galing ang pagsabog na yun! Tumabi kayo dyan! Huwag kayong humara sa akin dadaanan! Sandali lang! Huminahon po kayong lahat. Nakausap ko na ang 10 pinuno at nasa linya pa rin sila hanggang ngayon. Makakausap nyo sa silid ng subastahan. Kumusta na kayo lahat? Gusto ko sanang humingi ng tawad sa naging problema. Pasensya na kayo. Nagkaroon tayo ng maraming problema, pero mabibigyan na ng solusyon. Inuuna na namin ang pinuno ng mga bandido. Mabuti naman! Kapag natapos na tayo sa pinuno, ay magiging madali na ang kanilang mga tauhan. Hayaan na natin ang mga profesional na humuli sa kanila. Narinig nyo naman, pinapanood ng 10 pinuno ang lahat ng nangyayari dito. Kaya huwag kayong mag-alala. Ipagpapatuloy pa rin natin ang subastahan.
Kamusta ang kliyente ko? Nandito siya. Nakikipaglaban ka pa rin ba? Buhay pa ba siya hanggang ngayon? Mabuti naman. Pagsabi sa kanya na tinapos ko na 10 pinuno. Di-deposito na lang niya ang pera sa aking account, ha? Ay, nako. Ngayon pareho nang ligtas ang ating buhay. Hindi niyo ba ako tutuluyan? Ang kliyente namin ay yung 10 pinuno. Dahil wala na ang aming mga kliyente, ano pa ang dahilan para ituloy ang pagtapos sa taong pinatratrabaho nila? Talaga? Nagulat ako. Ito pa naman ang inyong pagkakataon. Teka muna, sandali bata. Ano bang akala mo sa amin? Mga pipitsugi kriminal? Negosyante lang ako. Hindi ako magtatrabaho, mag-aaksaya ng buhay nang walang bayad. Pwede ba ako magtanong? Hmm? Kung maglalaban tayo, sino kaya mananalo sa ating dalawa? 70% siguradong ako. Huwag ka lang sigurong magiging seryoso sa pakikipaglaban para tapusin ang aking buhay. Medyo makulit ka, bata. Alam ko yon.